Ang balita ko by next week. Meron nga. Baka daw magkaroon May ng napipinto. rollback. Syempre, ang tanong po natin dyan, magtutuloy-tuloy na ba ang rollback sa mga susunod na linggo? Sana, ano? So, kaugnay po yan, makakausap po natin tungkol dito si Energy Secretary Sharon Garin. Secretary, magandang gabi po. Thank you for joining us kahit medyo gabi na. Welcome po sa STL. Thank you po. Good evening po. Opo. Secretary, tama po ba? Ano po ba yung aasahan natin sa susunod na linggo? May panibagong rollback? Yay! Yay na agad. May mukhang meron, pero hindi ko pa sa'yo masabi kung magkano. Pero based on the last 4 days, mukhang meron significant naman na rollback for Tuesday next week. Mhm. Sec, eto na po ba yung nakikita natin na posibleng trend sa mga susunod na linggo? Hindi ko alam. Hirap na ako. Kasi alam mo, mahirap kasi i-predict yung actions ni Trump, yung actions ng Israel, kaya bumaba siya ngayon kasi nag-ceasefire at tapos walang bomba na nangyari, no? Mhm. So the market reacts from what happened in the war, no? So I can predict sana kung anong mangyari sa gera, then I can predict the price. Pero ngayon kasi parang very volatile pa, and until sure tayo, ayoko munang magpahinga na umasa na, no? Follow up ako doon, Sec Sharon, tungkol dun sa mga action ni Trump, kasi yung iba parang parang feeling nila sa sobrang kakaiba nung kikilos, parang funny na for them. Pero actually, talagang bawat kilos doon talagang nakakaapekto sa atin, hindi po ba? Opo, kasi parang halimbawa, di ba, minsan may sinabi siya after no ceasefire, may sinabi siya na, wala na to, blockade ko yung blockade ng Iran or something like that. Di ba, may speech lang yun, hindi pa nga yata yun, speech, no? And it moved up the price, Yeah. So, ngayon, kaya lang, after that, wala namang nangyari. Nagsalita lang siya, pero wala namang follow-through pala in action. So, nag-react din yung market, kumalma din. So, every action of Trump, every comment, it affects the Philippines. Kaya yun yung frustrating sa atin. Yeah. Wala tayong kinalaman dun, pero affected every household sa Pilipinas. Okay. Before ko ibalik kay Mase or kay Chiki yung tanungan, before tayo nag-break kasi Sec Sharon, ay meron kaming inulat tungkol dun sa tinatawag na paihi. Right. Na ginagawa sa iba't ibang lugar, na akala na, yung iba kasi naiintindihan dahil may crisis, pero alam natin na dapat sundin, na hindi talaga ito dapat ginagawa, Secretary Garin. Ano ba ang paalala niyo dyan sa mga kababayan natin? Well, yung paihi niya yan, nawawalan din tayo ng control, ng buwis, di ba? Wala silang binabayad. That's illegal, that's smuggling, basically. So, saka baka kahit walang krisis, ginagawa rin yan. Illegal talaga yan, at ang unfair din yan sa mga nagbabayad at yung legitimate na companies. But hopefully we don't do that kasi masisira na rin yung system natin, at wag naman wag sana tularan ng iba kasi meron naman tayong enough oil sa bansa. Hindi naman kailangan pa magkuha ng illegal kasi meron naman talaga na legal dito, at enough kasi more than 50 days yung supply natin. Ay, Secretary, maisingit ko lamang po. As we speak, yun pong mga nabalita before ng Philippine National Police na nakasarang gasoline station, nag-ooperate na ba sila ulit ngayon? Ang iba po bumalik, pero wala lang akong numbers na kung ilan, Pero marami kasi dyan nag-close talaga kasi iba, may away nangyari or sinita sila ng police dahil overpricing, or yung mga iba dyan talaga hindi na kaya ng negosyo i-sustain, Kasi sa mahal ng bili, hindi na sila makabenta kasi mahal na rin yung presyo nila. So, na-stop. Or iba talaga nauubusan na rin ng oil. Pero I think, hindi ko lang alam kung ilan, pero yung iba nakabalik na naman, nabawasan na yun. Kasi nung umpisa yun, ilan ba yun dati? Mga 300? Mga 400 ba? Nag-close. So, nabawasan na yata yan as of last week.